May malalim na dahilan bakit tabi tayo matulog ang default ng mag-asawa. 1. Kasi iisang laman na kayo. Genesis 2:24. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi lang sa papel. Hindi lang sa apelido. Pati sa kama. Pag hiwalay kayo matulog, parang sinasabi nyo, hindi na tayo iisa ngayon. Break muna! Pero pag tabi kayo, kahit galit tayo, kahit pagod tayo, mag-asawa pa rin tayo. Buo pa rin tayo. Yung pagtabi sa gabi, daily renewal ng vows nyo. Walang salita, pero malinaw. Pinipili pa rin kita. 2. Science-backed yan. Oxytocin, cuddle hormone. Pag magkatabi kayo matulog, kahit yakap lang o dikit lang likod. Nagre-release katawan nyo ng oxytocin, pampakalma, pampababa ng stress, pampatibay ng bond, bumaba cortisol or stress hormone. Kaya mas mahimbing tulog pagkatabi asawa. Regulated ang heartbeat. May study na mas healthy ang puso ng mag-asawang magkatabi matulog, kaya yung mga lola natin. Tabi kayo matulog para di kayo magkasakit. Totoo pala. Pag hiwalay kayo, miss nyo yan. Kaya mas madalas mag-away kinabukasan. Kulang sa lambing dosage. So security and protection, instinct yan. Lalaki. Programmed ka ni Lord na maging body protector. Pagkatabi mo asawa mo ang panatag utak mo, hindi safe siya. Babantayan ko. Babae. Programmed ka na maghanap ng your safe place. Pagkatabi mo asawa mo, panatag ka. May magtatanggol sa akin kahit panaginip lang kalaban. Kaya nga kahit mainit, kahit siksikan, kahit hilik ni Mr. parang chainsaw, tabi pa rin. Kasi mas mahalaga yung peace of mind kesa sa aircon. Para hindi lumamig. Literally at figuratively. Literal na lamig, yakap mo, kumot mo. Tipid sa kuryente. B. Figurative na lamig, emotional distance. Pag nagsimula kayong matulog ng hiwalay. Day 1, mainit kasi. Day 30, sanay na kung wala ka sa tabi. Day 365. Parang mag-roommate na lang tayo. Yung kama niyong dalawa nagiging dalawang kama. Yung tayo nagiging ako at ikaw. Delikado yon, tropa. Kasi yung kaaway, hihintayin lang na lumamig kayo sa isa't isa. 5. Para pag nag-away, may forced reconciliation. Aminin mo, tropa. Kahit galit kayo pagtulog, pag nagkadikit paa nyo sa gabi, lumiit galit mo. Bakit? Kasi ang hirap magalit sa taong naamoy mo hininga, naririnig mo hilik, nararamdaman mo init. Yung pagtabi mo na shortcut, sa bati na tayo. Walang sorry, pero may yakap sa panaginip. Ipaggising, kapi ka na, bachi na. Paghiwalay kayo matulog paggalit, nako. 3 days na Cold War yan. Kasi walang physical connection to remind, mahal mo to eh. Pero tropa, real talk. Hindi lahat kailangang laging magkadikit. May exception. May sakit, ubo, lagnat. Maghiwalay muna para di mahawa. Love din yun. Work shift, nurse si Mrs. panggabi. Di matulog ka muna mag-isa. 3. Hilik na 100 decibels. Baka need nyo na magpa-check kay doc, pero hanggat kaya, tabi pa rin. Earplugs na lang. Ang importante, default nyo ay magkatabi. Yung hiwalay, exception lang. Hindi yung hiwalay yung normal. Sabi sa mga ngaral part 11, kung ang dalawa ay magkatabing mahiga, sila'y mag-iinit, ngunit paanong iinit ang nag-iisa? Hindi lang yan about sa lamig, tropa. About yan sa buhay. Magsaswa kayo. Magkatabi kayo sa hirap, sa ginhawa, sa kama, sa laban. Kasi sa huli, yung kama niyong pagtabian ngayon, yan din yung kama na iiyakan nyo pagtanda nyo na. Habang may chance pa, tabi kayo, hawak kamay. Paalam kay Lord bago matulog. Kasi hindi mo alam, baka yung isang gabi na di ka tumabi, yun na pala yung huling gabi niyong kumpleto. Ikaw, tropa, tabi ba kayo ni Mrs. matulog? O team board, mainit, hiwalay muna tayo ni kayo? Kwento mo nga.